Pagpapakilala sa akin kanina, nagkakagulatan kasi ilang taon na daw ako sa service. So, actually, nasa community ako ng Corpus Christ, 35 years na. So, sabi nila, pinagtatalunan nila, ano ba ito, edad ba ito o number of service? Yan. So, bakit 35 years na? Kasi po, yung parents ko, nag-join po ng Corpus Christ na katulad nito, 1990. And that time, yung mga anak ng Corpus Christ, meron na rin mga samahan, yung Youth for Christ. Kaya, I was just 17 years old then, nung mag-join ako ng Corpus Christ. At napakadaling bilangin kasi 1990 at 2025 ngayon, so 35 years na ako yung service. So, hindi naman ganun katanda. Ayan. So, meron pa mga naging Kids for Christ dito, Youth for Christ. Ayan si Brother Eric, ang apelido? Sayang. Okay. So, 19, ano ba? Youth. 1999, ako naabutan mo pa silang Kuya Kim de la Peña. Si Kuya Glenn, Tito Glenn, yung nagdadrum. Ayan, may mga kabals ka pala dito. Taga saan ka, Kuya Eric? Saan ka graduate ng youth park? Yun ka? Kapre. Hindi mo kilala, taga rito. So, pastor ko yan. So, nakakatuwa, 1999. So, nasa ano ka na rin pala? 20-something, no? In the service. Kaso, nag-singles. Sa abroad na. Saan sa abroad? Singles for Christ. And then ngayon, kapala papasok na couples. Okay. So anyway, napakaganda po ng ating community of couples for Christ. Sabi ko nga, 1990 nung mag-join ako ng community because of our parents. And then after ko nag-Youth for Christ, nag-Singles for Christ ako. At doon ko nakilala yung aking better half. Ayan, si Nelma. So, sa Singles for Christ, siyempre, sa Youth for Christ, bawal na niligawan. Pero sa Singles for Christ, bakura na. Oo. Porque kailangan pagka mayroon nakita, magaling ka na kagad yung diskarte. No? Kasi nga, mga binata at dalaga. So, sumutotal, sinagot ako ni Nelma, and after 3 years namin mag-tour, we decided na manahimik. Tahimik nga ba? Hindi, lumagay sa lugar na masaya, lahat nandun na. And of course, syempre, katulad ng iba, natatakot ako for my future, paano ko mapagtitibay yung relasyon namin mag-asurahan, paano ko mapagtitibay yung relasyon ko sa aking mga anak at yung mga anak sa akin, no? So sabi ko, nakita ko na yung community of Corpus Christ ay magandang community for me to start at para mawala yung aking mga takot at agang-agang. And true enough, no? Totoo nga, dahil right now, meron akong anak. Yan. So right now, yung aking anak ay 4. Ayan. So yan yung aking panganay, si Degda, 10. Ito pala, hindi ko anak to, asawa ko to. Ayan. Ito yung aking panganay, yung aking pangalawa, the only boy, yung aking pangatlo, si Degda at si Denise. So, lahat sila, they are now serving the Youth for Christ. So, napakaganda ng legacy na ibinigay sa akin ng parents ko, and now, I am transferring it sa aking mga anak. And true enough, yung community ng Youth for Christ is another group and community na kung saan, iba pa yung tinuturo natin as parents sa kanilang tumutunan within the community. Diba? Kasi nga, lahat po tayo, whether we like it or not, kailangan meron tayong grupo, community.
Hindi tayo pwedeng tayo lang. Sabi nga, no man is an island. Kailangan natin ang community ng grupo. So kailangan, anong hahanapin nating community? Sabi nga nung kabataan ko, sabi ng papa ko, anak, pwede ka naman makisama sa mga tao. Pero yung mga taong papakasamahan mo, yung maglalapit sa iyo sa Panginoon, yun ang tunay na kaibigan. Pero yung naglalayo sa iyo sa Panginoon, hindi kaibigan yun. No? Kakilala lang. Yan. Pero ito yun, no? Tinala ko yung payo ng aking gawa. At eto po, 35 years in the service, and yet, still, kumbaga, mainit, no? Masaya, and talaga naman, with conviction, ay aking pong ikinamamalita yung magandang balita ng ating Panginoon. Amen. Last week, maulan. Di ba? Maulan, pag maulan, masarap tulog. So nag-pray kami. Sabi namin, Lord, sana pag nagbukas ang CLP ngayon, hindi na umuulan. So, pinagbigyan tayo ni Lord, hindi umuulan, makulimlim. Kaso, ang masaklap, pag mainit, masarap din. Ang tao, sala sa init, sala sa lamig. Yan. So, bago tayo magsimula, magkukwento lang po ako. Di ba, ano ba yung India flight, bago ngayon, yung latest ngayon, di ba? 200 something, nag-take off yung aeroplano, bumagsak, patay. Ayan. So, merong isang nag-testimony roon, no? Nag-testimony siya. Nung mag-testimony siya, text lang naman yung testimony niya. Sabi niya, alam mo, nandito ako sa langit. Doon sa text niya, nandito ako sa langit. Alam mo pala dito sa langit, yung hindi mo inaasahan, sila yung nandito. Ayan. So, bakit? Sabi na, sinagot sa text, bakit? Bakit mo nasabi na gano'n? Kasi dito pala sa langit, natatanaw mo yung impyerno. Tapos yung impyerno, pagkatanaw mo, nakikita mo rin yung mga tao na nandun. Sabi niya, yung hindi mo rin inaasahan nandun, na wala doon, nandun. Kasi sabi niya, nung tinalaw daw niya yung impyerno, nakita daw niya yung mga naandun. Dito, may puti dito. Ano yun? Tapos meron pa daw doon, yung isa, may hawak na Bible, naka-Amerikana naman, meron korbata. Ano yun? Pastor. Tapos meron daw, kilala niya, CFC yun. Ang galing mag-talk, takinatun yun. Tapos sabi niya, takasya, ba't gano'n? Tapos pagtingin niya sa langit, yung kanyang mga kasama, alam mo kung alam mo kung sino yung mga nasa langit. Alam niya kung anong mga nakita niya sa mga tao sa langit. Merong mga merong dito pa rin yung good morning. Good morning. Tapos yung may pera dito, sa daliri, 20-20, yung 50, 100. Ano yun? Konduktor at saka yung kasama ng konduktor. Nurse, hindi. Yung nagdadrive mismo, driver. Tinanong niya ngayon kay Pedro. Sabi niya, Masang Pedro, ba't ganun? Yung mga tao nila, mabayad pa, yung pastor, corpus price pa yung isa, bakit ano sila sa impyerno? Bakit itong mga nasa langit, mga driver, tricycle, jeep, bus, aeroplano, meron, no? Bakit ganun? Sabi ni Pedro, sumagot, hello si Sister, hahabol. Okay, delay natin kuwante. So sabi ngayon nung lalaki, bakit nga gano'n? No? Sila yung nasa impyerno, itong mga driver na ito, nandito sa langit. Alam mo, sabi ni San Pedro, kasi
Iyang mga pahay na yan, yung pastor na yan, yung couples for Christ na yan, pag nagtotok yan, ang participant, tulog. Samantala yung mga driver na yan, habang binibilisan nila, yung mga pasahero niya, gising at nagdadasal. Ayan. So mga kapatid, nasa inyo nakasalalay ang ikalalangit ko at ikay impyerno ko. Kaya, Iskapro, nagtitiwala ako sa salamin mo ha. O style ko dati yan eh. Pag nabagsak yung ulo, alam ko na yan. Kasi ang bagsak ng ulo, kaliwa, kanan, harap, likod. Pag likod na, wala nang gisingan, diretso na yan, nga na. Amen! Okay, so brothers and sisters, welcome po to the Couples for Christ community. So ang Couples for Christ community ay mag-celebrate na tayo ng 44 years this June 21. At tayo po, ang Norte sector, yung area natin, ay 40. No? Last month, no? Nag-celebrate tayo. So, ibig sabihin, ang Couples for Christ, malayo na ang natatakbo. At ang Couples for Christ po ay recognized by the Vatican. So, ibig sabihin, pag sinabing recognize, hindi lang tayo kilala ng Pope, kundi meron po tayong opisina sa Vatican mismo. Ayan. So, ang Couples for Christ po is not like organization sa simbahan, katulad ng sa Christian, layman, yung mga commentator, rector. So, ang Couples for Christ ay outreach community ng Catholic, no? Na kung saan ang work and mission namin is to evangelize people. Ayan. Kaya mapapansin ninyo, karamihan sa mga layman, karamihan sa mga commentator, rector, sa sakristan, sa mga naniningil, and mga karamihan sa kanila, they are already members of Couples for Christ. Bakit? Kasi namulat yung kanilang kamalayan, no, sa paglilingkod sa ating Panginoon. At yan po yung aasahan natin dito sa community ng Couples for Christ. Amen. So dati, ang session po namin ay 12 weeks. Pero ngayon, ginawa na lang 8, no? Para mas mabilis. Kaya naman, mas mabilis na para sa atin na makatapos at maging membro ng Couples for Christ. So ngayon po, ang topic po natin, ang unang topic ay God's love, pagmamahal ng Diyos. Amen. So sabi ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not perish but might have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but the world might be saved through Him. Okay. So, yung play natin dito na rin. Yan. Okay, lalabas lang po ako saglit. Tapos, meron lamang po tayong pakikinggan. Hindi po Okay, so pakinggan po natin lahat. More precious
my eyes and honored, and I formed your inmost being. I knit you in your mother's womb. You are wonderfully knit. I know you. I know when you sit and when you stand. I understand your thoughts from afar. Candy kayo? Come to me, you who labor and are burdened. I will give you rest. I am with you and will protect you wherever you go. I will never leave you until I have done what I promised you. Do not fear. I am with you. Do not be anxious. I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my victorious right hand. I know well the plans I have in mind for you. Plans for your welfare and not for woe, so as to give you a future of hope. When you call me and come and pray to me, I will listen to you. Remain in me as I remain in you. I gave my only begotten Son to the world, so that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. This is how much I love you. Come to know and believe in the love I have for you. I am your God who is love. Whoever remains in love remains in me, and I in him. You love because I first loved you. Turn to me and be saved, for I am God, there is no other. Behold, I am with you always. Will it be with you? With age-old love, I have loved you. Will you love me too? Love your Heavenly Father. Okay, so praise God. Okay, so yun po, napakaganda ng invitation mismo. God Himself inviting us, no, to be with Him. Yan. So, dun sa ating narinig, yan, sa mga bagay in our life ngayon, no, ano ba yung sinasabi dito, what are the things that you are most grateful? No, ano daw ba yung mga pinagpapasalamat natin? Brother Eric, yan, kasi si Brother Eric YRC. Nagpapasalamat tayo dahil meron tayo may sinisila kasama natin yung pamilya natin. Yan, naku, parang ang ganda ng boses nito. Nag-music before sa YRC. Yan, yan ang maganda sa YRC. Magugubog kang kumanta, tumugtog ng iba't ibang instrument, no? Pero ako, natutunan ko lang mag-hum. Kahit anong pilit ko, wala eh. Anong pinagpapasalamat niyo? Sister? Belen? Mileto? Sa pagkakaroon ng asawang pogi, pagkakaroon ng asawang maganda, sister, anong pinagpapasalamat niyo sa inyong buhay? Okay, so si brother, bakit parang ang gugwapo ng mga participant ngayon? Bro, ano pangalan mo na? Alonso? Anthony Alonso? Values. Okay. Ano pinagpapasalamat mo? Yeah, sister. Pangalan po?
Ako, kalusugan si brother. Medyo nakatingin tayo lagi kay brother. Ayun, ang ganda naman pala ng mata, kaya tinatago. So si brother Arnel, ano po pinagpapasalamat natin? Okay. Yes po. Si Sister Laila. Opo, ano pong pinagpapasalamat natin? Ano pa? Yeah, so malusog na katawan si Sister. Ang ganda ng smile. Ano pong pangalan nila? Susana. Rosana, Roses. Rosana lang, baka si Rosana na pala. Ako, sis, ano pong pinagpapasalamat nila? Ayan. At si brother, pangalan ko, inasa pa talaga sa name tag eh. Ano po, Alfredo? Ayun. Tito Alfred, ano pong pinagpapasalamat niyo? Oo naman. Hanggat meron tayong, hanggat may plano tayo para sa Panginoon, mabubuhay tayo na mahaba. At si Sister Flor? Flor? Okay. Yan. Si Brother Chris. Chris ba? Cristo? Bombay, pangalan pa lang. Ano yung pinagpapasalamat mo, bro? Iyon, magkaroon ng matatagal sa pag-relasyon sa Panginoon. At si brother, tribal, bro, anong pinagpapasalamat? Pangalan? Ha? Marlon. Pero Lon na lang. Okay, anong pinagpapasalamat mo, bro Marlon? Kalusugan. Ayan. Si Sister, ano pa? Malabo mata ko. May! Okay, ano pong pinagpapasalamat ni Sister May? Sa asawa mo, wapo. Grabe, oh. Haba ng Karen bro, oh. Nabanggit si Sister, ano pong pangalan nila, Sister? Myra. Opo. Kapatid nyo si Marites? Hindi. Ay, iba pa yung Myra eh. Mirasol pala yun, yung kapatid ni Marites. Anong pinagpapasalamat niya, sis? Mahabang buhay. At si brother Michael. Opo, anong pinagpapasalamat natin, bro? Kalusugan. Mag-jowa. Mag-asawa na. Kasi may sa pagitan nyo eh. Magkagalit. Merong di pagkakaintindihan. Tanggalin niya. Kasi mamaya pag naghalik kayo. Ayan. Okay, so totoo yung brothers and sisters, ang dami pong bagay na dapat ipagpasalamat natin. Kung mga pamilya, mga anak, yung kabuhayan natin, di ba? Yung buhay na natatanggap natin sa araw-araw. Kasi maraming natulog, hindi na nagising. Yung kaibigan mo gano'n eh, natulog, hindi na nagising ka ngayon. Kaya, binaon na, nilibing na. No? Pero tayo, ito ang sigla-sigla natin. Amen. So naniniwala tayo na ang buhay natin ay kaloob natin sa Diyos. At nararapat lamang na ibalik natin sa Diyos yung pasasalamat. Amen. So, sabi nito, God is love, and he who abides in love abides in God, and God abide in Him. So, ang Diyos ay pag-ibig, no? Ang nananatili sa Diyos ay nananatili sa Kanya. Ayan, no? Kaya naman, kung tayo ay nananatili sa pag-ibig, dapat nananatili rin tayo sa ating Panginoon. At sinabi nga, God loves creates. Yan. Because of God's love, no, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, kung kaya nangyari ang lahat
ng bagay nito. Kaya lahat tayo na andito. Di ba? Actually, okay na si God eh. No, wala namang masaya naman si Lord, no, yung kanyang kapangyarihan, namamasdan niya. Pero nagkaroon siya ng kagustuhan na likain yung ating mundo, no, out of love. Yan. Kaya ang Diyos ang unang nagmahal sa atin at tayo tutugon sa kanyang pagmamahal. Amen. Ano po ba ang ginawa ng Diyos sa atin? So, noong araw, no, nung wala pa yung ating mundo, dilim pa yung bumabalot, no, sa kalawakan. And then sabi ng Panginoon, magkaroon ng araw at buwan. Ayan. So, yung madilim, nagkaroon ng liwanag. Tapos, nagkaroon din ng gabi na hindi madilim kung hindi may buwan. At yun yung unang araw. At nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, no? Yung dalampasigan, mga tubig, halaman, etc., etc. At nilikha rin ng Diyos ang lahat ng mga hayop sa lupa, etc., etc. For 5 days. At noong ika-6 na araw, sabi ng Diyos, napakaganda ng aking nilikha. So, kailangan merong mga laga nito. At sabi ng Panginoon, tara, lumikha tayo ng kawangis natin. So, ibig sabihin, ang Diyos hindi lang isa, may kausap siya. Diba? Tara, lumikha tayo ng tao na kawangis natin. So, ibig sabihin, kawangis, kamukha. So, kung ano tayo, ganun din ang Diyos. Amen. Ngayon sabi niya, kumuha siya ng putik, no? Pinorma niya na isang tao. Di ba may kanta? You are the potter, I am the clay. Di ba? Kaya si Lord ang nag-mold sa atin, no? Kung ano yung tsura natin. At nung ma-mold niya na, no, yung tao na kauna-unahang tao, sino po ba kauna-unahang tao? Si Adan. Ayan. So, pagkatapos na mabuo niya si Adan, ang ginawa niya, hiningahan niya si Adan. So, ibig sabihin, ang nagbigay ng buhay kay Adan ay ang Espiritu ng Diyos. Ayan. Kaya nga sabi nila, kailan daw ba malalaman kung patay na isang tao? Sabi nila, pag tumigil yung pintig ng puso, no? Hindi. Minsan may nakakasurvive pa, di ba? Oo. Malalaman mo patay ang tao kapag yung kanyang espiritu ay tumalis na sa kanyang katawan. Yan. Kaya nga meron tayong pagbuburol. So, nung maging tao na si Adan, sabi niya, Adan, pangalagaan mo na yung mga nilikha ko. So si Adan, masaya siya dahil dun sa nakikita niyang kapaligiran. Kaso, sa kabila ng kasiyahan ni Adan, nakita ng Diyos, merong lungkot sa kanyang mga mata. No? Ang galing ng Diyos nakikita niya lahat kahit hindi ka nagsasalita. So, ano ginawa ni Adan, ng Panginoon? Sabi niya, malungkot si Adan. Ano kaya ang pwedeng magpasaya kay Adan, Brother Eric? Ayun, napaka-safe ng kanyang sagot. Kasi yung iba, pag tinanong ko, ano ba makapagpasaya sa isang lalaki? Ang bilis, papain ko! Grabe, oh. Sabi ko, agad ka, pag uwi mo, away niya. Pero si Brother Eric, nag-isip ka agad siya. Hindi siya kay sister, mga pahawak ako. Ayan. So sabi niya, kapartner. So true enough, no? At ang Diyos, alam niya rin kung ano ang perfect partner ng isang lalaki. No? At ang perfect partner ng isang lalaki ay isang babae. Siya na tinanong ko, baka mapahamak yung mga brothers natin eh. Ayan. So, ang ginawa ng Diyos, ang perfect partner niya ay babae, hindi lalaki. At hindi rin kung ano man, no? Babae. Kaya, nung natutulog si Adan, kinuha niya yung kaliwang tadyak ni Adan
at hinubog niya ng isang babae. Kaya naman, nung natutulog si Adan, no, at nung nakita niya si Eva, pag ganun niya ang ganda-ganda at walang saplot, no, at napakaganon siya. Wow! Sabi niya, ang ganda. Wala pa siyang malisya noon, no? Wala pang malisya. Wow! Sabi niya, kaso naglaki mata niya. Ang ganda, sabi niya. Eva, ang ikatawag ko sa iyo dahil sa akin, ikaw ay nagmula. Ayan. So, naging masaya they live, parang yung cartoons, they live happily ever after sa paraiso. Hindi ko alam kung gaano sila katagal doon. Pero, sabi nga, ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon dito sa mundo natin. Iyan, galuin mo. Sabi nila, natutulog ang Diyos, bago matulog 1,000 taon. Pero totoo, hindi naman natutulog ang Diyos, no? Okay. So, habang si Adan at si Eva ay masaya, no? Nagtatakbuhan, naglalaro sa paraiso, meron namang isang anghel na nagngingit-ngit sa galit, no? Si Lucifer na may hawak ng liwanag. Sabi niya, bakit ganun? Itong mga tao na ito masyadong naging very important sa Diyos. No? Binigyan pa sila ng free will, no? To choose what is good and right. Bakit ganun? So sabi ni Satanas, si Lucifer, sabi niya, pwede rin akong maging Diyos. Kaya ang ginawa niya, nag-revolt siya, nag-recruit siya ng mga ibang anghel at binisip niya, no? Sabi niya, kailangan, dapat maging Diyos na rin tayo, no? At kaya natin talunin ang Diyos, no? Kaya dumating sa punto na nagkaroon ng revolusyon sa langit. And of course, kailanman ang dilim ay hindi magwawagi sa liwanag. Kaya ngayon, sabi ng Diyos kay Lucifer, gusto mong maging hari, doon ka sa impyerno. Iyan. Pero sabi ni Lucifer, hindi pa rin ako talunan. Kasi sabi niya, sisirain ko ang magandang nilikha mo. Na kung saan tayo, no, na nilikha ng ating Panginoon. Kung kaya, nung nasa impyerno si Lucifer, nag-ano siyang ahas. At nagpunta siya sa paraiso, sa may puno, na sabi ng Panginoon, kay Adan, kainin niyo na lahat ng klase ng pagkain dito na namumunga, and then maliban sa punong ito. Ayan. So minsan, naglalakad si Eva, biglang may tumawag sa kanya. Eva. Iyan. Tapos, Eva. Nagulat si Eva. Dalawa lang kami ni Adan dito. Ba't may ibang tumatawag sa akin? So nung pinakinggan niya, nalaman niya na yung boses ay nanggagaling sa puno, no, na kamatayan. No? Kasi sabi ng Panginoon, mamamatay sila pag kinain nila yun. And so, lumapit niya si Eva. At paglapit ni Eva, tinitigon niya yung puno, nagulat siya, may ahas. Sabi niya, Eva, bakit sinasabi ng Diyos na bawal yung kainin ng punong to? Ayan. So, ang galing, di ba? Disipik, parang ahente. Yan, sabi niya, kasi sabi niya, maaari namin kainin lahat, maliban dyan, dahil pag kinain namin yan, mamamatay kami. Sabi ng ahas, hindi po yan. Yan. Hindi ka mamamatay. Ayaw ng Diyos na pag kinain nyo to, malalaman nyo ang tama at mali. Yan. So si Eva, nag-iisip siya, malalaman namin ang tama at mali. At magiging kasing galing kami ng Diyos. So syempre, dahil tao lang, medyo na-curious. Ngayon sabi ng ahas, tingnan mo ang prutas nito. So nung tingnan ni Eva yung prutas, talagang para na siyang na-hypnotize. At wala na siyang nagawa, hindi naman siya mamamatay,
kinagat niya. At yun po ang storya ng Apple Company. Ay, hindi po yan. Oo. At kinagat niya, nung pagkagat niya, ba? Sabi niya, oo nga. Hindi naman ako namatay. Sabi, nilansi kami ng Diyos. Sabi niya, mamamatay kami. Sa darating si Adan. Sabi niya, Eva, nasaan ka? Adan, nandito ako, halika. So sabi ni Adan, nagulat si Adan, bakit may kagat na yung apple na yan? Sabi niya, ang sarap. Di ba sabi mo, mamatay tayo pag kinain mo natin yan? Sabi niya, hindi totoo, namatay pa ako. Yan, sabi niya, gusto mo, tikman mo rin. Di ba? Alam mo na, pag si Eva nag-alok kay Adan, anong mangyayari, brother? Huwag na, mapapamak tayo. Walang tanggi. Di ba sabi nga sa sabi ng mga Pilipino, pag ang mais lumapit sa manok, yeah. So siyempre, mag-asawa sila, dalawa lang naman sila ron eh. No, kumbaga, without malice. So sabi niya, nakita ko si Eva, hindi naman tayo gumano. Sabi ni Eva, ang sarap-sarap. Kinagat din ni Adan. Sarap. Tapos nung maubos nila yung prutas, nagkagulatan yung dalawa. Sabi ni Eva kay Adan, Adan! Sabi naman ni Eva kay Adan, ni Adan kay Eva, Eva! Nagkaroon sila na malisya. Nalaman ng bawat isa na sila ay hubog at hubad. Kaya ang ginawa, tumakbo sila na hiwalay. Nagtago sila. At kaya naging topic nila, damit mga dahon. Sa darating ang ating Panginoon, ang ating Diyos Ama, nagulat yung Diyos Ama, kasi sabi pa, kakaiba yung araw nito. Dati-dati pag naglalakad ako nito, haharang-harang yung dalawang to, nasisita ko pa naman, huwag ko tuloy. Ngayon, paano wala sila? Kaya ang ginawa niya, hinanap niya si Adan at Eva. Adan, Eva, nasaan kayo? Sabi niya, Panginoon, nandito po kami, nagtatago kami. Nalaman agad ng Diyos. Ano? Bakit kayo nagtatago? Kinain niyo ba yung putas na ipinagbabawal? Sabi ni Adan, kasi ito si Eva, binigay mo sa akin eh. Siya po ang nagtukso sa akin. Sabi naman ni Eva, bakit ako? Hindi po ako. Itong ahas na to, siya po ang nagsabi sa akin na hindi naman kami mamamatay. So sabi ng Diyos, dahil sa ginawa nun yan, simula ngayon ay hindi na kayo maninirahan sa lugar na to. At dahil sa ginawa ninyo, ikaw, Eva, sabi niya, kapag ikaw ay nanganak, ang isang paa mo ay nasa ukay. Tama ba yun, Brother Eric? May hindi pa natin experience. Ayan, si sister, di ba? Kaya kapag nanganganak ang mga sister, walang ibang pinapanggit kundi si Enrico! Tama ba pangalan? Enrico? Buong pangalan, Enrico! Pag hindi nanganganak, Eric. Ayan, Enrico! Ayan, kaya si Mama, nung mga nakay ate, pangalan? Marian Rivera? Kaya pala si Marian Rivera, no? Kaya si Mama na nanganganak kay Ate Marian, nasa, kumbaga, danger ang life ni Mama. Pero God is good dahil malakas si Mama at malakas si Baby Arian. Yan. So that is the love of God sa atin. At sabi niya naman, ikaw, Adan, dahil sa ginawa mo na kami sa asawa mo, hindi na libre ang kakainin mo. So bubuhayin mo na itong pamilya mo, si Marian, maganda mong anak, at yung asawa mo, at dugo at pawis ang lalabas sa katawan mo para sila ay buhayin. Kaya ang tatay ay the provider. Noon, ngayon, dalawa na. Ayan. And then, sabi niya, ikaw ahas, dahil sa ginawa mo niyan, gagapang ka sa buhay
kainin mo ay alabok at lupa, no? At darating ang araw, ang lahi, magmumula sa lahi ng babae ito, ang tatapak sa ulo mo. So sa umpisa pa lang, naandun na kabahagi na si Mama Mary, no? Kaya tingnan mo si Mama Mary sa mga images natin. Nasa mundo, tapak-tapak niya yung ahas. So ibig sabihin, darating ang araw na ang kasalanan ng tao ay mapagtatagumpayan sa pamamagitan ni Maria na mag-aanak sa ating Panginoong Yesu Kristo. Amen. Yan. Kaya sa umpisa pa lang, naandun na sa plano ang ating Ina Maria. Iyon. Kaya, no? Kaya naman, yan. Kaya naman, sabi ng Diyos Ama, okay, so, nung umalis sila sa paraiso, ay nabuhay na sila, no, dito sa mundo natin. So parang replica no? Kasi yung area nila doon, area din natin. So hindi mo lang alam, baka it's another dimension, no? Na kapag namatay tayo, na andito rin tayo, pero iba na yung parang mga teleserye ng Korean, di ba? Ayan, so who knows, di ba? Kasi spirit na nga lang kasi tayo. And then, bagaman nagkasala ang tao, patuloy pa rin, no? Nagkasala ang tao, dumating sa punto na kung saan, sumobra yung tao. Yan. Yan yung Torre ni Babel. Nagkaisa ang mga tao, no, na gumawa ng tore para abutin ang Diyos. Akala nila kapag nakagawa sila ng tore, lagpas langit, nandun na langit. Sa panahon natin ngayon, di ba, wala. Pag sumakay kay aeroplano, nasa ilalim pa rin tayo ng bulak, di ba? Tapos, solar, tapos merong galaxy, laki, di ba? So, akala nila, ganon ang Diyos nasa langit at kayang abutin. Kaya ang ginawa ng Diyos, sinira niya yan. Sabi niya, hindi pwede na iisa ang lingwahe ng mga tao kasi nagkakaisa sila ng saloobin. Kaya ang ginawa niya, pinag-iba-iba niya ng salita ang mga tao. Karamihan na punta sa Pilipinas. May Kapampangan may Walay, may Bisaya, may Ilocano. Ayan. Pero, lang kasi parang yung lingwahe natin, nagkakaroon tayo ng kaisahan sa pamagitan ng yung computer, AI, yan, parang bumabalik. And so, sabi ng Diyos, gusto ko ng tumating sa punto na nagalit ang Diyos sa kanyang nilikha. Sabi niya, nasisisi ako, bakit yung nilikha itong mga ito? Nai-stress ako. Dati wala naman ako stress, pero may nai-stress ako. No? Kaya sabi niya, mabuti pa, kakapusin ko na, no, ang sangkatauhan. Kasi lahat salbahe. Pero, may nakita siya ng isang pamilya na patuloy na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sino yun? Pamilya ni Noah. Si brother. Okay. Si Noah. And then si Noah, yung kanyang pamilya, ay may takot sa Diyos at sumusunod sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, meron pa palang tao na sumusunod sa akin. Kaya ang ginawa niya, Noah, alam naman natin istorya, lahat ng klase ng hayop, isa kayo mo dyan, gugunawin ko ang mundo sa pamagitan ng pag-ulan. At umulan ng 40 days and 40 nights na malakas at walang tigil. Dito nga sa atin, sa oras lang, tuloy-tuloy, baha na. Yung kakayang 40 days and 40 nights. So no wonder, lulubog yung mundo. Kung kaya yung sinasabi ninyo mga dinosaur, mga sige sabihin na natin meron nga yan. Pero lahat yun namatay nung lumubog yung ating mundo. Ayan. And nagsimula ulit ng sangkatauhan sa pamamagitan ni Noah
at pamilya. Pero, iyon, akala ng Diyos magiging okay na dahil sisimula ulit. So akala pag tinukhang na lahat ng mga adik-adik na yan, wala na. Pero dahil nga meron tayong free will, hindi natin pwedeng diktahan ng bawat isa. Ang Diyos nga, hindi tayo didiktahan on our own free will ang paglapit natin sa Kanya. Tayo pa kaya mga tao din. Yan. So, yung mga tao ay patuloy na namuhay na masama. Pero sa mula ng lahat ng iyon, patuloy na nagmamahal ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga propeta para tayo ay paalalahanan. Sino to? Ate Marian? Si Father Abraham. Yan. So si Father Abraham, no, ang unang tinawag ng ating Panginoon, sumunod si Moses, no, at nariyan pa si Samson, nariyan si David, no, ang pinakadakilang hari at kinalulugdan ng ating Panginoon, at still, patuloy pa rin nagkakasala ang tao. Kaya ang ginawa ng Diyos, God love saves. Para dumating sa sundulan na ang pag-ibig ng Diyos sa libutan ay ipinamalas niya sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak, no? Sa John 3:16. Ito ang kinalulugdan kong anak, no? Na labis niya minamahal. Yun, at sinasabi niya, gano'n na lang kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya itinadala niya yung kanyang bugtong na anak upang sino man ang maniwala at manampalataya sa Kanya ay hindi mapahama, kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. At gusto ng Panginoon tayo na Kanyang mga nilikha ay makasama niya sa kabilang buhay. Sabi niya, sabi ng Diyos, Ama, hindi ko pinadala yung aking anak para kundinahin kundinahin yung mga makasalanan kung hindi iligtas yung mundo. No? At ang sabi ng Panginoon ang ating Panginoon ay nabuhay siya hindi para to enjoy the life na meron sa mundo ito katulad ng ginagawa natin. Kung hindi nabuhay ang ating Panginoon para ialay yung kanyang buhay sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At ito na yung kalugtong dun sa Genesis na sinabi ng Diyos Ama dun sa ahas. Na sa pamagitan ni Inang Maria Berhen, ipapanganak ang isang lalaki na siyang magliligtas sa atin sa kasalanan. Amen. Iyan. At sabi rito sa Efeso 1:10, ang kalooban ng Diyos pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa lupa at nasa langit. So nais ng Panginoon na tayo, nasa lupa, lahat tayo ay makasama sa Kanyang kaharian. At sinasabi niya pa sa Juan, yan, kaya ka mayroong mabuting pastol, di ba? Anong sinasabi sa Juan? At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga binigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Amen. Diba? Sabi niya, may mabuting pastol, yung kanyang halimbawa, mayroong isang mabuting pastol, may 100 tupa, nawala yung isa, dahil maayos yung 99, hinanap niya yung isa. At nung mahanap niya yun, tuwang-tuwa ang Diyos. Sabi ng Panginoon, nagdiriwang ang buong kalangitan kapag mayroong isang makasalanan na nagbabalik loob. Amen. So brothers and sisters, ito lamang po ay patunay na ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay tunay at totoo. At ang CLP po na ito ay isang patotoo
ng kalooban ng Panginoon na muli po tayong tawagin sa Kanyang pagmamahal. So, hindi po ito coincidence. Sino nagyaya sa inyo, Brother Eric? Si Sister Lovely. Sino yun? Si Sister Lovely. Taas ang kamay. Ayun. Lovely. Nakapink pa. Si Brother... Sino nag-invite sa'yo? Si Lovely rin. Okay. O, dami mo meron kay Lord. Si Sister Rose? Marlo Reyes. Marilu. Nandito yan. Sister Marilu. Kuya Danny, ayun yung teacher namin. Okay. Sino pa? Sino pa? Danny. Si Tukayo, si Pogi. Yan. Si Brother. Ayan. Si team leader din yan. Team leader, di ba? Ayan. At si Brother. Si Brother Danny rin. Tara mga Pogi. At si Brother Dante. Dante Danny. Dante, Barona. Yung tumalun sa San Juanito Beach. At si Sister Ivy. Robbie. Sino yung Sister Ivy? Ayan. At si Parehas. Yan. Okay. So itong katotohanan. Yung mga kapatid natin na yan, ginamit lang yan ng Diyos. Pero ang katotohanan, ang Diyos mismo ang tumawag sa inyo. Amen. Bakit? Dahil sa layunin niya na pagdating ng araw ay makakasama niya tayo sa buhay na walang hanggan at wala ni isa man ang malaglag. Pero muli, dahil meron tayong freedom, free will, nasa atin yun. Kung pakikinggan po natin yung panawagan ng ating Panginoon. Amen. Sabi ng Panginoon, kumakatok ako sa inyong mga pinto, sa inyong mga puso. Nasa inyo po kung pagbubuksan niyo ako. Kasi pag pinabuksan niyo ako, kakain at iinom ako kasalo ninyo. Amen. Iyan. Okay, so, God love sustain. Ayaw ng Panginoon na yung pag-ibig na yung pagtawag niya sa atin at pagtugon niya sa atin, pagtawag niya sa atin at pagtugon natin sa Kanya, mawala lamang ng walang for nothing, no? Ayaw niya noon. So kasi alam niya na ang tao ay sadyang mahina. Sinabi niya yung sa Genesis. Sabi niya, ang tao ay sobrang mahina. Kasi nga, mas malakas ang tukso. Si Satanas, kung Diyos ay double time, si Satanas 6 to 10 times pa na nag-work. No? At ang tao, sabi nga, mas masarap, mas madaling gumawa ng masama kaysa sa mabuti. Kaya naman, sabi ng Panginoon, kinakailangan na bigyan tayo ng isang patnubay. Sabi ng Panginoon, nung siya ay mabubuhay, ako ay aalis, nalungkot yung mga apostoles. Ano, iiwan mo kami? Sabi niya, huwag kayong malungkot. Kasi hanggang nandito ako, hindi paparito ang isa pang sugo ng Diyos. No? Ang kapalit ko. Ito ay ang banal na Espiritu Santo na hindi matanggap, no? Nino man, sapagkat hindi siya nakikita ni nararamdaman, pero nakikilala niya siya sapagkat siya ay naninirahan sa inyong mga puso. Amen. Totoo ba na ang ating puso ang tirahan ng Diyos? Amen. Nung tayo ay binyagan, nawala yung kasalanan natin buhat kay Adan at kay Eva. Nung tayo ay binyagan, yung nagkaroon tayo ng mga biyaya na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo at yan ay matututunan natin sa mga susunod na araw. Kaya huwag po kayong absent. Amen. At ang sabi ng Panginoon, kung tayo ay binyagan, yung ating puso
sarili ay naging tirahang mistiko ni Kristo. Amen. Ang Diyos wala dito sa simbahan. Ito ay lugar na tinatawag sambahan, sama-sama nating pagsasamba sa Diyos. At sinabi ng Diyos, saan man may dalawa o tatlo na nagkatipon sa aking pangalan, na andun ako sa gitna. Kaya kapag nagkakatipon tayo, katulad nito, nandito ang Panginoon. Pero ang tunay na tirahan ng Panginoon, ang ating mga puso. Kaya kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa Diyos. Kung minahal mo ang kapwa mo, minahal mo ang Diyos. At ang pagmamahal daw sa kapwa, kailangan buo, hindi kalahati, buo. Yan. Meron tuloy ako naalala ng kwento na isang kaibigan ko. Yung kaibigan ko yun, napakabait, no, sayang, no? Ang bait-bait niya, talagang generous siya, talagang hindi ka mapapahiya, no, kapag humingi ka sa kanya. So sabi nga natin, ang Diyos, tirahan tayo, no, na mistiko ng ating Panginoon, at kung minsan, yung Diyos nagdi-disguise bilang isang tao. Yung kaibigan kong yun, napakabait niya. Minsan, nagutom siya, meron siyang biskwit. Binuksan niya yung biskwit niya, kinain niya. Naubos niya yata yung biskwit kung inanan naman ang biskwit na yun. Pero sa panghuling biskwit niya, biglang may dumating na matandang babae. At nung kakainin niya na yung biskwit na yun, sabi ng matandang babae, "Iho, pwede ba pahingi? Kasi nagugutom na ako." Dahil napakabait itong kaibigan kong yun, hindi niya natuloy yung subo niya, tinignan niya yung matanda, naawa siya, talagang gutom na gutom, bula-bula yung damit. Kaya ang ginawa niya, pinutol yung biskuit. Binigay sa matanda, kinain niya yung kalahati. Nung kinain ng matanda yung kalahating biskuit, biglang nagulat ang yung kaibigan ko kasi lumiwanag ang palibot. Tapos yung matanda umikot ng umikot hanggang sa nagkaroon ng puting damit. Isa pala ito, diwata. So sabi ng matanda sa kaibigan ko, napakabait mo. Dahil sa kabaitan mo, humiling ka ngayon, ibibigay ko sa iyo. Sabi ngayon ng kaibigan ko, naku naman po, ito na ang pagkataon ko. Yung pangarap ko, sports car. Kaya tuloy, sabi niya, gusto ko, sports car. Sabi ngayon ng fairy godmother, your wish is my command. Bumagsak yung sports car, kalahati lang. Oo, kasi nagmahal siya. Kalahati lang. Kaya tuloy, kalahati. Yeah. Nag-iwan tuloy yung bata ng tinig. Ayun. So kaya pag tayo po ay nagmahal, dapat genuine. Totoo. Buo. Amen. Okay, so marami pa po tayong matututunan, no, along the way. Yan, so ito po yung banal na Espiritu Santo. Hindi natin siya nakikita, pero siya yung naggagabay sa atin. Pag meron tayong gagawin hindi maganda, siya yung bumubulong. Wow, huwag mong gagawin yan. Mapapahamak ka. Meron bisita niya, so laging lalaban ang isip natin. Ngunit kapag mas malakas ang Espiritu, hindi tayo madadala sa kapahamakan. Katulad na yun po, no? May nakikita sa inyo. Ang tanong, love, atin tayo? Ano ka ba? Tingnan mo ay panahon. Mahuli-huli. Ang sarap matulog. Tapos, sabi niya, atin tayo. Gusto mo na lang pinagil mo. Tapos ikindat yung brother, sabi niya, huy, diba? Father's Day. Mapalukso no? Pero, hindi nangyari yun. No? Bakit? Kasi nga, gusto ang Panginoon, no, dahil He knows everything, God plans everything,
inawat, no? Sabi ng Panginoon, hindi ka pa man ipinapanganak, pinili at hinilang na kita. Ni ang bilang ng buhok mo, nung bata ka, ngayon, no, brother, nalalaman ng Diyos, no? Alam ng Diyos ni ang bilang ng buhok mo, ganun tayo kamahal. Kung kaya, hindi po nagkataon na tayo ay nandito kung hindi niloob ng Diyos. Sabi ng Panginoon, on this day, June 6, June 15, sweldo, tama? Sweldo, Father's Day, 2025, ikaw, Brother Eric, ikaw, Sister, malilimutin ako Sister Marie, ikaw, bro, sis, lahat kayo, nandiyan kayo, kahit wala si bro, nandiyan kayo para makinig sa akin. Kalooban po ng Diyos. At kalooban rin ng Panginoon, natatapusin niyo po yung TikToks natin. Kasi marami po kayong mas magandang matututunan. Amen. So, yan. So, God loves us so much. No? Mahal tayo ng Diyos. Amen. Ilang tao sa Pilipinas? Ilang milyon na tayo? 300? 10.8 pa lang. 8 million. Ilang sa China, ilang milyon sila? 300 million ba? Billion? Billion na. Iyan. Sa buong mundo, ilang tao sa buong mundo? 10 billion. Talagang billion ako, lumalabas sa yung mga matatalino. 10 billion. And yet, wala tayong kamukha. Amen. Itong mukhang to, pag nagkaroon pa ng kamukha, kawawa lang. Ayan. Diba? Wala tayong kamukha. So, maaaring may kawin tayo, katulad ako ni Gomez, Gamulang, Tom Cruise. Nalakap. Maaaring may kawin tayo, pero wala tayong kamukha. Bakit? Kasi God loves us so much. At tayo ay merong sariling pagkakakilanlan. At yung pagkakakilanlan natin, iyan, yung tam natin. That's why we are unique and special to the Lord. Amen. Di ba? Wala tayong kapares. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kilala na tayo, kahit sumama pa tayo sa maraming tao, kahit na alam mo yung sinusum, palayo ng palayo, palit ka ng palit, hanggat di ka na matanaw, and yet, God sees you, sees us. Amen. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kung kaya nararapat lang na tayo din ay magmahal sa Diyos. Amen. So, brothers and sisters, gusto ko pong ikwento yung parable of the lost son. No? Anong Tagalog nito sa Bible? Ang alibugang anak. Yan. So merong isang mayaman na matanda, no? Yung mayaman na matanda, mayaman na matanda, no? At meron siyang dalawang anak na lalaki, no? Isang panganay, syempre, at isang bunso. Yung bunsong anak, iba yung kanyang ugali, no? Yung panganay, syempre, mababait yan. Sino panganay dito? Ayan, mababait yan. Kami mga bunso, salbahe talaga kami. Ayan, adventurous ba? So, lumapit ngayon, yung bunso, ay, bunso ka ba? Ay, bunso, hindi mababait tayo. Opo lang ng opo. Yan. So, sabi ng bunso, Daddy, gusto ko nang makuha yung kalahati ng kayamanan ninyo. So, alam nung anak kung magkano yung kanya. No?
Dahil dalawa lang sila magkapatid, yung kalahati ng kayamanan ng tatay niya, hinihingi niya. Amen. Ngayon, nung hinihingi niya, dahil napakabait din ng tatay niya at very understanding, binenta ng tatay niya lahat ng kalahati ng kanyang ari-arian at mga pera, tapos ibinigay sa anak. Nung araw pa naman to, wala pang bangko, wala pang cheque, wala pang Gcash. Kaya yung anak, kung ilang sako, yung binbit niyang pera. At umalis siya, pumunta sa malayong bayan. Na kung saan, doon sa malayong bayan, ay inubos niya yung buong pera niya. So kahit gaano pa kalaki ang pera mo, kahit bilyon pa yan, kung puro palabas, ubos yan. At walang papasok. Yan. So, ang nangyari, inubos niya sa mga magagarbong gawain, alak, babae, sugal, no? Yung mga ng mga lalaki, vices. Yan. Dahil nga, hindi siya nagkakaroon ng pera at puro palabas, dumating sa punto na yung napakarami niyang pera naubos. Hello? Yan. So, nung maubos ang pera niya, lumapit siya sa mga kaibigan niya dati na napakarami na kinabang sa kanyang mga pera. Pero, pinatuloy siya isang araw, pagkatapos doon, wala na. Hanggang sa nabalitaan nila na tuluyang bumagsak yung kanilang kaibigan at iniwan siya ng mga kaibigan niya. At dahil gusto niyang mabuhay, wala siyang pagkain, ang ginawa niya, napasukan siya sa mga bilang alipin sa mga magbababoy. At nung siya ay nag-aalaga na ng baboy, bigla siyang napaluha at naalala niya yung tatay niya. Bakit? Kasi wala siyang pakain, hindi siya binibigyan ng pagkain. Dumating sa punto na yung pagkain ng baboy, pinapagpag niya na lang at siya yung kumakain. At bigla niyang naalala yung kanyang tatay. Ang sabi niya, mabuti pa sa tatay ko, yung mga alipin, hindi ginaganito, may sapat silang pagkain at tulugan. Pero ako ito, no, eto, hirap na hirap, wala kumakain, pagkain ng baboy, kinakain niya, at doon na rin siya natutulog kasama ng mga baboy. Kaya dumating siya sa punto na sinabi niya sa sarili niya, babalik ako sa tatay ko. Kasi sa tatay ko, may sapat na pagkain ng mga alipin at tulugan, pero dito hirap na hirap ako. Pero sasabihin ko sa tatay ko, tay, hindi na po ako karapat-dapat sa inyo sapagkat ako'y nagkasala, nilustray ko yung inyong kayamanan. Nagsalbahe ako ng anak. Kaya huwag niyo na po akong ituring na anak, kung hindi, ituring niyo na lang ako alipin. So, nagkaroon siya ng lakas ng loob, nakabuo siya ng plano, kung kaya umuwi siya sa kanilang probinsya. Disyerto yung probinsya nila. At nung naglalakbay siya, yung kanyang ama, simula pala nung umalis siya, yung kanyang ama, tuwing hapon, laging nasa taas ng burol. No? Malakas yung ihip ng amin dahil disyerto at yung mga alikabok, pero naandun siya araw-araw simula nung umalis yung kanyang tatay ay yung kanyang anak. Kasi ang nasa isip niya, darating ang araw na yung kanyang anak ay muling babalik sa kanyang piling. Kung kaya, bawat araw na sa kanyang buhay, pumupunta siya sa burol na nakatakip dahil yung sun, no? So, minsan, no, sa kanyang katandaan, at meron siyang nakita, no, na aninaw, na tao
No, ang dami namang dumarating doon, pupunta doon. Pero parang kakaiba ang araw na yon sa kanya. Kasi bagamat malikabok, no, ay nakita niya yung isang tao at malaki ang palagay niya na anak niya yun. Diba? Ganun may mga anak natin, yung lakad, yung forma. Pero ibang-iba na nung siya ay umalis sapagkat siya ay lumung-lumunan. So kung ilang taon ang lumipas, pero ang tatay niya na andon, laging nag-aantay sa kanya. At yung araw ng yon, nung maramdaman niya, natakot na anak niya yon, patakbo siya, tumakbo, lumapit, no? Bagamat siya ay matanda na, parang nagkaroon siya ng adrenaline, no? Para tumakbo, palapit sa anak. At habang tumatakbo siya, nakita niya, lumilinaw na anak niya nga yung dumating. At nung pag-abot sila ng anak, no? Bigla niya, niyakap yung anak niya. Iyak siya ng iyak, anak, salamat sa Diyos at bumalik ka. And then, yung anak din, na-miss niya yung tatay, umiyak din siya, pero naalala niya yung kasalanan niya. Sabi niya, tay, sorry. Sabi niya, meron akong sasabihin sa inyo. Sabi niya, tay, hindi na ako dapat sa inyo kasi ako'y naging masama. No? Nilustay ko yung kalahati ng inyong kayamanan. Pero ngayon po ay nagbabalik po ako bilang alipin at hindi na bilang anak. So sabi ng kanyang ama, hindi. No? Sabi niya, tinawag niya yung kanyang mga alipin, pinasuot niya ng mga magagarang damit, no? Tapos pinasuotan ng singsing na nagpapatunay na siya ay anak ng matanda. At nung gabi yun, nagkaroon sila ng big celebration, no? At sa darating ng panganay na anak, nagtampo. Sabi niya, ano meron? Dumating yung kapatid mong suwail at naghanda ang tatay mo. Kasi nawala daw namatay daw ang kapatid mo at ngayon ay muli nabuhay. Kaya siya nagsasalabrate. Hindi pumasok yung panganay na anak, nagtatampo. Kaya yung tatay ay lumabas nung malaman niya. Sabi niya, tay, bakit gano'n? Ako, hindi ako gumawa ng ikasasakit ng ulo mo. Naging mabuti akong anak. And yet, kung anak mo, nilustay na, nagkasala na, eto, pinag-celebrate mo pa. Samantalang ako, hindi ka nagtatay ng kahit maliit na baboy to celebrate para sa akin. So sabi ng tatay, alam mo anak, ikaw ay kasama ko na, kilala kita. No? Sabi niya, kung ano ang akin ay sa iyo. Pero itong anak ko, namatay ko nagkasala. Pero ngayon, na-realize niya yung kanyang pagkakamali at yung kanyang pagbabalik ay hindi ko na siya, hindi ko na siya, yung pagmamahal niya ay ipagkakaloon ng Panginoon. So, mga kapatid, ganoon din ang ating Panginoon. Huwag po natin tingnan yung ating nakaraan. Huwag po natin isipin, hindi tayo karapat-rapat sa Diyos. Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Pag may problema tayo, sabi natin, ang layo ng Diyos. Nasa langit, ikaw nasa lupa. Pero ang totoo, ang Diyos nasa tabi natin, nasa atin. Kung kaya siya nagiging tayo ang lumalayo dahil sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, ito po, araw na ito, ay isang patunay ng pagmamahal ng Diyos upang tayo ay muling tawagin, paalalahanan, na magbalik loob sa ating Panginoon. At siya ay laging nariyan para sa atin. So with that, brothers and sisters, inaanyayahan ko po kayo na pumikit, at magdarasal po tayo at ilagay po natin presensya natin sa harap ng ating Panginoon. So sabay-sabay po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa inyong pagtawag
muli sa inyong mga anak na narito. Alam namin, Panginoon, na bagamat kami po ay nagkasala, nagkamali, ang pagmamahal niyo po ay nagpapatuloy. Panginoon, nawa sa muling pagtanggap nila, pagtugon nila sa inyong kalooban, nawa ay patuloy niyo pong ipaalala sa kanila na ang inyong pag-ibig ay siyang naglikha ng lahat at ang inyong pag-ibig ay nagliligtas sa lahat at ang inyong pag-ibig ay mananatili hanggang sa kahuli-hulihan ng aming buhay. Kung kaya inaanyayahan po namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na mamalagi sa aming mga buhay nang sa ganon ay bumuhos ng biyaya, pagpapala at magkaroon kami ng kapatawaran, matuto kaming magpatawad at sa mga tao na aming na nagkasala sa amin, at ganoon din naman matuto po kami na humingi ng tawad sa mga kasalanan na nagawa namin sa inyo. Panginoon, nawa ay inyong pong samahan at patuloy na manahan sa aming mga buhay. At pinahali po namin ang lahat ng bahagi ng aming buhay sa inyo. At nawa ay makita sa amin, mga buhay, mga sarili, ang inyong pagmamahal, ang inyong kadakilaan sa pamamagitan ng aming pagbabalik loob sa inyo. At ang lahat po ng ito ay sa panalangin namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. So brothers and sisters, bilang panghuli, gusto kong tapusin sa pamamagitan ng isang kwento. Yan. Kasi po kanina, nagkwento ko sa simula, kaya ngayon, tatapusin ko po sa isang kwento. Gusto niyo po? Yan. Okay. Yung kwento ko po ay kwento na tatay at isang anak. Ayan. So, nung araw po, nung bata pa po ang Novaliches, bundok pa ito. Lalo na itong area nyo, kaya nga Jordan Heights. May Jordan Plain at may Jordan Heights. Ayan. O, isa na may-ari, no? Ngayon, wala pang tricycle, wala pang motor, wala pang kotse. Ayan, kaya yung means of transportation, lakad at saka kabayo. Ayan. So, yung area na yan ay sa parting ano yan, doon sa Jordan Plains. Ganyan pa yung Jordan ng araw. Sa may Castilla, sa may Catoy, sa kaya ng Chief Papilgoa. Ayan yan. Ayan. So, itong pag-ama na ito, naglalakbay sila. Hindi mo alam kung saan sila nanggaling. Baka galing sila ng Fairview. So, habang naglalakbay yung mag-ama, napadaan sila dyan sa Jordan Plains. Ayan. Siguro parang papunta sila rito Kasi may nabili silang lupa. Nagkamali sila ng tingin. Akala nila Jordan Plains yung nabili nilang lupa. Yung pala dito sa Jordan Heights. Ayan, kaya nandiyan sila sa may STI. Ngayon, nung naglalakbay sila, syempre may kabayo sila, sumakay sila. Mayaman na nung araw yan. Ayan. At nung naglalakbay sila, makadaan sila sa Jordan, sabi ng mga tao nagbubulungan, tingnan mo tungkol ang mga ito. Kawawa naman ang kabayo. Dalawa pa silang nakasakay. Hindi na naawa sa kabayo. Narinig ngayon ng mag-ama yung sinabi ng mga tao na nadaanan nila. Kaya nung lumagpas sila, papunta sila ng pababa sila ng stoplight, ang ginawa ng mag-ama ay bumaba sa kabayo. Sabi nila, baba tayo, anak, kawawa nga yung kabayo. So, ang ginawa nila, na lakad sila. At pagdating nila dyan sa stoplight, meron siyang nakita ng mga tao nagbubulungan na naman.
Tingnan mo itong mag-ama. Parang mga sila. Pero mo may kabayo, hindi sinakyan. Eh, sabi ngayon ng mga narinig nila yun, anak ko, yata mo hindi natin sakyan. Kaya ang ginawa ng mag-ama ay sinakay yung anak, ikaw na sumakay. Yan. Pero pagdating nila ng taon maliit, pakanan, sa may Novadensi, alam niyo, di ba? Wala pang street sign yan eh. Yan dyan sa baba. Pagdating nila ng dyan sa may Novadensi, pasok na damong maliit, sabi na naman ng mga nagbubulungan, tingnan mo ito mag-ama. Kung sino pa ang bata na malakas, siya pa nakasakay at yung ama na uugod-ugod, siya pang naglalakad. Kaya narinig na naman ng mag-ama yun. Kaya paglagpas nila, pagdating nila dyan sa may Villanova ba yan? Nova Villa. Villanova. Ayan. Pagdating nila ng Villanueva, nagpalit na sila. Yung tatay na ang sinakay at yung anak na ang naglalakad. Ngayon, pagdating nga nila ng Villanova, may mga nagkakalungkot-una na naman mga tao doon. Sabi nga, tingnan mo itong mag-ama na ito. Kung sino pa ang matatanda na malakas, siya pa ang nakasakay sa kabayo at yung bata, yun yung naglalakad. Alam niyo, bago sila makarating dito, makita yung lupa nila. Asan yung lupa nila? Ayan, sa tapat ng simbahan. Bago nila matuntun yung kanilang lupa na binili, sa inis ng mag-ama, binuhat na po yung kabayo. Ewan ko lang kung may masabi ka rin. Huwag lang makita natin dito. Pag tayo nakakita ako, mapapahiya yung mag-ama na yan. Anyway, brothers and sisters, nakakatawa po talaga ang realidad ng buhay. Pero matotohanan, nangyayari po yun. Bakit? Kasi ang buhay natin, pinatatakbo na ibang tao. Amen. Nawawalan tayo ng sarili natin, yung confidence natin, yung tiwala natin sa sarili, yung desisyon natin sa ating sarili, nawawala kung hindi ibang tao ang nagpapatakbo ng ating buhay. Amen. Ngayon, brothers and sisters, panahon na para unawa sa ating Panginoon at sa bawat isa sa atin na narito na hindi po tayo katulad ng mag-ama nito. Dahil tayo po ay tinatawagan ng ating Panginoon, no, na muling maramdaman ang pag-ibig niya sa atin at ang pag-ibig natin sa Kanya. Tayo ngayon ay inaanyayahan ng ating Panginoon na muli siyang mahalin, paglingkuran at kilalanin sa pamamagitan po ng sila. So, sarili po nating desisyon. Huwag po natin tanongin si brother, wala di na rin ako pupunta. Si Mrs. wala, pagod, di na rin ako pupunta. Kailangan sa sarili natin magkaroon tayo ng desisyon. Katulad ng mga kapatid natin na narito, kung sila nagawa nila, what more tayo? So, tandaan po natin, kaya tayo nandito, meron tayong greater plan for God. No? Hindi plano natin, kundi plano ng Diyos. Ang plano ng tao, sumasablay. Ang plano ng Diyos, hindi nagtatagumpay. Kaya muli mga kapatid, next Saturday, inaanyayahan po namin kayo kung tutulad pa kayo sa mag-amang to o maninindigan kayo sa inyong pananampalataya. With that, thank you very much and to God be all the glory. God bless everyone.